Amen! Blessing! Amen! So, salamat po sa ating mga pre-program music. Sa panguna po nila Brother Sig, Brother Jonel, maging sa ating pong sanctuary choir. Jesus is still the answer. Amen? So, patuloy na pinanghahawakan natin sa lahat ng ating pong pangangailangan. Ang sagot po ay ang ating pong Panginoon Diyos. Again, tayo po'y nagpapasalamat for another opportunity na pinagkaloob po sa atin ng ating pong Panginoon Diyos upang patuloy tayong sama-samang magbigay, maghandog na lahat ng papuri, pasasalamat sa ating pong dakilang Panginoon Diyos. And I do truly believe na ito yung tamang pagkakataon. Bagamat alam ko po, pag ganitong oras, talagang tayo po'y hinihele. But thanks be to God for the opportunity na patuloy na pinagkakalob sa atin. Sa mga bisita po natin, good afternoon po sa inyong lahat. Kami po'y nagpapasalamat. At nandito yung mga kabataan, nakasama namin kayo. And I hope na tayo pong lahat ay pagpalain this afternoon sa lahat po ng mga kapatiran natin na nasa online. Good afternoon po sa inyo. At good day din sa iba na nasa ibang bansa, anuman pong inyong region. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Salamat po sa pagkakataon na tayo po'y sama-sama na magpupuri muli sa ating pong Panginoon Diyos. Anyayahan ko pong bawat isang tumayo sa ating pong panimula, ating pong bigkasin, ang ating pong pahayag ng puso sa pagsamba. Sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, Talata 1, sabay-sabay po natin bigkasin. All together now, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ibinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa inyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. All together now, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Please remain standing. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there'll be some wicked ways in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Para po sa ating pagbasa ng banal na salita ng Panginoong Diyos, ang aking pong babasangin ang 1 Corinthians chapter 7 verses 21 down to verse 40. Sabi po dito, Art thou called being a servant? Care not for it. But if thou mayest be made free, use it rather. For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's freeman. Likewise also he that is called, being free, is Christ's servant. Ye are bought with a price. Be not ye the servants of men, brethren, that every man wherein he is called, therein abide with God. Now concerning virgins I have no commandment of the Lord, yet I give my judgment as one that hath obtained mercy of the Lord, to be faithful. I suppose therefore
that this is good for the present distress. I say that it is good for a man so to be. Art thou bound unto a wife? Seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? Seek not a wife. But, and if thou marry, thou hast not sinned. And if a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless, such shall have trouble in the flesh. But I spare you. But this I say, brethren, the time is short. It remaineth that both they that have wives be as though they had none, as they that weep, as though they wept not, and they that rejoice, as though they rejoice not, and they that buy, as though they possess not, and they that use this world as not abusing it, for the fashion of this world passeth away. But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord. But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife. There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit. But she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband. And this I speak for your own profit, not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without destruction. But if any man think that he behave himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and needs so require, let him do what he will, he sinneth not, let them marry. Nevertheless, he that standeth steadfast in his heart, having no necessity, but had power over his own will, and had so decreed in his heart that he will keep his virgin, do it well. So then that he that giveth her in marriage do it well, but he that giveth her not in marriage do it better. The wife is bound by the law as long as her husband liveth, but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord. But she is happier if she so abide, after my judgment, and I think also that I have the Spirit of God. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Let us come to Him in prayer. Maraming Diyos, dadakila sa lahat, marami pong salamat, Panginoong Diyos, sa hapon na ito, na pong pinagkaloob po sa amin. Panginoon, kami pinagpapakumbaba sa inyong pong harapan, humingi po, Panginoon, ng kapatawaran sa aming pong mga nagawang kasalanan. Panginoong Diyos, kayo pong sang sumiyasat ng aming mga puso't isipan, anuman pong kasalanan, karumihan, Panginoon, at kalikuan, ang isang nakikita niyo po sa amin, na maaari maging hadlang sa aming pagsamba, Panginoon, patawad po. Panginoon, sa hapon na ito ay pong nalapit, Panginoon, aming gawain. Kayo pong siyang patuloy na manguna po sa aming serbisyo para po sa inyo pong kaluwalhatian, Panginoon. Panginoon, ang bawat parte ng aming gawain, ang bawat tatayo sa likuran ng pulpitong ito, Panginoon, pagpalain niyo po sila. At nawa po, Panginoong Diyos, makita po ang inyong pong pagkilos po sa aming pong buhay. Mataas, Panginoong Diyos, ang inyong pong pangalan. Panginoon, ang awitan, magbabahagi ng blessing report, na magbibigay, Panginoon, aming tithes and offering, at Panginoon, lalong-lalo na Panginoon, ang magbabahagi po ng inyong pong salita. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang bawat part ng aming gawain, Panginoon. Panginoong Diyos, mabigay po namin ang aming pinakamainam para po sa inyo. Panginoon, ay pong nalapit sa panalangin ng aming Tatay Bishop. Patuloy po siyang pagpalain. Continue to use him mightily, O God, sa inyong pong ministry. Bless his family, O God. Patuloy po silang gabayan, i-provide ang pangailangan. Bigyan niyo po ng wisdom ang aming Tatay Bishop. Good health din po, Panginoon. At Panginoon, patuloy po siyang gawing pagpapala sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Na also, Panginoon, aming resident Pastor Norman sa kanya pong patuloy na pag-alalay at pag-agapay po sa aming Tatay Bishop sa gawain dito sa simbahan, Panginoon. Patuloy niyo din po siyang pagpalain at gamitin sa ipong gawain. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito, sa hapon na ito, na kayo po'y sama-samang magpupuri sa iyong pangalan. Panginoon, Panginoong Diyos, mabigay po namin ng mataas na papuri at pasalamat sa iyong pangalan at madakila po namin kayo. Ito po, Panginoong Diyos, ang aking samot panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.
Amen. Maraming salamat po. At ngayon mga kapatid, ano po, ay mag-aawitan po tayo. Alam po natin, maraming pagsubok, maraming suliranin, marami po tayong inaharap sa buhay. Pero sa puso po natin, mga kapatid, ay naroon po ang tinig at awitin ng ating Panginoon. Amen. Okay, let us sing, In My Heart, There Rings a Melody. Ready? I have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. It's a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. I love the Christ who died on Calvary, for he washed my sins away. He put within my heart a melody, and I know it's there to stay. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. Will be my endless theme in glory. With the angels I will sing. Will be a song with glorious harmony. When the chords of heaven ring. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. Amen! Masaya po ba ang lahat ng mananampalataya? Amen. Awitin po natin muli. He keeps me singing. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear that I am with thee, peace be still. In all life's ebb and flow. Jesus, Jesus, Jesus in my heart. Sweetest name I know. Fills my every longing. Keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife. Discord filled my heart with pain. Jesus wept across the broken string, stirred the slumbering chords again. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon is coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown. I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know. Fills my every longing, keeps me singing as I go. Amen! Amen. Salamat po, Pastor Boy, sa napakasiglang awitan natin at talagang ramdam natin yung participation ng bawat isa. Katulad nga ng paalala ng ating pong Pastor Norman kanina na sa ating pong nandoon yung participating for God. So salamat po sa bawat isa. And this time, tayo po ay
Ang dami ko, hindi ko na mapapangalanan po yung mga bata isa-isa dito. But pwedeng patayo natin yung mga bata kasama natin ngayon sa center to ni Brother Sigan. Tayo po tayo mga first time natin dyan. Yan. First time, salamat at nakasama namin kayo. Maliban po sa kanila, baka meron po ditong first time po natin na makakasama. Gusto lang po namin kayong ma-recognize. First time po. Okay, kung wala na po, sige po. Tayo pong lahat ay tumayo na po at tayo pong umawit sa ating pong Panginoon Diyos. Awitin po natin. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Pwede na po tayo Ligaya magkamayan. ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. English version now. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change my life completely if you'll just accept Him too. Just receive Your friends today and you'll have a happy life with Christ. Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Ayan po, maaari na po tayo magsibalik sa ating kinaupuan at tayo po'y dadako para sa ating tithes and offering. Before that, let me read to you 2 Corinthians chapter 9 verses 7 and 8. Ang sabi po dito, every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa hapon na ito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat Panginoon sa pribilehiyo na kami po'y makapagsasamba at makapagbibigay sa inyo Panginoon. Dalangin po namin na aming maibibigay Panginoon na maging katanggap-tanggap po sa inyong harapan. Panginoon, dalangin din po namin na ang perang malilikom ay magamit po para sa ikalalawak ng inyong gawain. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. And as we give, awitin po natin, anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen.
Amen. Salamat, Brother Harvey. And this time, tayo po'y dadako sa ating pong blessing report. Amen. So, I think andito na si Pastor Nolan. Yon, okay. So, umaapaw ang itong kasiyahan, ang pagbabala sa ginawa ng Panginoon Diyos. Ayan ang ating pong tagapanguna sa mga kabataan. Yan po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at successful po yung ating gift-giving party and yung year-end party po para sa mga kabataan. At of course, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa provision po niya, hindi na po biro ngayon yung budgeting kasi mahal na po yung bilihin talaga ngayon. Pero lahat po yan dahil po sa ating mahal na bishop po, sa pagtutulong niya po sa atin, talagang lahat po na-accomplish po sa biyaya po ng Panginoon. At talaga pong very blessed po kami, lahat po yung buong team po namin. Dahil katulad mo sinabi ko po sa GC, hindi po biro yung magkaroon po ng 200 po na visitors. Sabi ko po sa kanila, 150, okay na yon. Pero kapag magpas tayo ng 150, good problem po yun. Kasi more people to evangelize po ang ibig sabihin po nun. So sabi ko, alam ko po yung mga Sunday schoolers natin gusto nila makatanggap ng mga regalo. Pero alam po nila rin na ang priority natin yung mga bata po sa center. Kasi yun naman po talaga yung pinaka-goal na yung makapag-perform po sila, hindi po yan dahil sa magagaling po sila, dahil lang po talaga gusto po nilang makatulong po sa evangelism efforts po ng ating church. At lahat pong yan ay sa pagtutulong po ng ating mahal na bishop at of course kay Pastor Norman po, na patuloy po nagiging encouragement po sa atin na wag pong magpapetiks-petiks po sa ministry. Kasi po yung ating mga pastor po, ating senior pastor, very masipag po yan eh. Diba? Kaya nakakahiya po kung tayo po mismo magiging petiks-petiks. Kaya gusto ko pasalamatan po lahat po ng nakahelp po sa atin. Of course, yung mga partners ko po sa ministry na ito, si Preacher June, si Preacher June po, si Sister Kira, sila po yung talagang, sila Sister Darla. Balay mo. Sila Sister Jan. Lahat po yung mga nakasama ko po sa planning. Of course, ang aking wife po, si Sister Franchet, na talagang nakasuporta po yan. Kapag may nakakalimutan po ako, siya po agad magpapaalala, nag-remind ka na ba sa mga parents? Nag-remind ka na ba kay Bishop? Yan. So lahat po yan. Service, may shout out ako. So yun po, papuri po sa Panginoon. At ngayon po siguro po, Pastor, ako na lang po tumawag mo. May mga ilang kabataan po tayo. Yan, na gusto pong magbigay po ng kanilang blessing report. Mga quick Amen. blessing reports. Amen. Siguro pumila na kayo doon, no? Para at least alam niyo na kung sino kayo. Sige. Amen. Good afternoon po sa lahat. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagbibigay niya po sa akin ng strength na ma-portray po si Andy na sobrang positive and colorful. And nagpapasalamat din po ako kay Bishop sa walang sawang paggabay. Gano'n na rin po sa directors and nagsulat po ng Kalye 14, si P. June, si Pinos, and kay Ate Kira po. Amen. Na walang sawa pong naggabay po sa amin during practices. And yun po, hindi ko po yun expect na makahaya ko po siya kasi dati po umiiyak lang po ako bago mag-special number pero ngayon nakapag-musical na po ako. Amen. And God really works in ways we never expect po. And thank you po sa Samuel class, proud po sa kanila and at the same time sa lahat po na tumulong po na mabuo po ang Kalye 14 sa tech team, sa design team po, sa lahat po. Thank you rin po sa support ng aking family na sobrang, lalo po sa aking stage mother. Ayun po. Thank you po, church. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Kalye 14. Amen. I thank po si Bishop po sa pag-guide niya po sa amin. And kay Pinos po na ginawa niya po kaming kasama po doon sa Kalye 14 to win souls po sa mga kids po. And thank you din Amen. po kay Preacher June sa walang sawa pong pagturo po sa amin kahit ang kulit po namin. And yun lang po. Thank you po. Amen. Yan si Aisita. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa pagbibigay niya po sa amin ng kalakasan,
kalakasan, saka po paggabay po sa amin para matapos po yung Kali 14 or musical po namin. Salamat din po kala Pinods, kala Pigeon, kala Ate Kira po. Tsaka po sa mga team natin dun sa audio, tsaka po dun sa mga mga props making po. Salamat po sa po sa amin, pagbigay po ng oras kahit makukulit po kami. Yun lang po. Consistent yung makukulit kami, ha? Good morning po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil... afternoon. Sorry po. Good afternoon po. And I'm very thankful po sa Lord dahil successful po yung musical po, Lord. And nagpapasalamat rin po ako kay Tatay Bishop, kay PNG, and kay Pinos for guiding me and teaching me the Word of God. And nagpapasalamat po ako kay Nathan. Yes. My best Shout friend, out. Jolo. And Shout nagpapasalamat out. rin po ako kay Pigeon and Ate Kira dahil I'm very amazed po sa patient nila kasi sobrang kulit po. Sobrang kulit po namin. Yan lang po. Thank you po. Good afternoon po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa Lord dahil natapos po namin yung Kaling 14 na successfully po. Amen. Pangalawa ko naman po pasasalamatan ay si Pinols, si Pigeon, at si Ate Kira, and si Teacher Marga. Sa pag-direct ng play po namin at may mahabang pasensya sa pagtuturo po sa amin. At pasasalamatan ko din po si PDV sa paggamit po namin ng aircon You know. during practices, and si Teacher Flo Ayan. na nagluluto po sa amin ng mga food po namin at sa longganisa po ni Mamita na napakasarap! Pinasasalamatan ko din po si Bishop at si PNG sa binigay nila pong suportas para sa aming mga bata at sa mga batang sa centers. Shoutout po sa Children Ministry at lalo na po sa mga sa Kali 14 cast po. Naku, talaga. Sulit po ang pagod sa bawat practice po namin at nag-enjoy po ako at higit sa lahat, marami po akong natutunan at nagkaroon ng mas malalim na pagpapahalaga at respect sa mga teachers ng Sunday School Amen. at Amen. centers. Dahil hindi po biro yung dedication at love po nila sa mga bata. Amen. Kahit Kali 14 po ang title ng musical play sa church or sa God po, makikita ang tunay na kasiyahan, di po sa kalye. To God all be the glory. Amen. Dami natin mga future preachers, ha? Amen. Mahusay. Makukulit pero mababait pa. Ayan. Amen. Para ko lang. Ayan. Para So, si Pastor Rodel lang, ano? ayan. So tayo, this time naman po tayo po'y makapakinig ng mini preaching po na pangunahan po tayo ni Preacher Sigen. Amen. Ayan, check. Ayan po, magandang hapon po sa bawat isa. Ayan, pati yung mic kinakawan. Ayan po, of course, nais ko po munang magpasalamat sa Panginoon sa privilege na makapangaral ng salita niya. Of course, salamat Tatay Bishop sa training, sa mga turo niyo po sa amin. Of course, ganun din po sa ating Pastor Norman, sa kanya pong suporta sa amin pong mga batang mangangaral. And ayan po, nais ko lang po i-recognize po yung ating mga ilan sa natuturuan po sa San Jose at sa Igea po. Ayan po, kaya please pray continually yung ating pong mga centers. Ayan po. So ngayon po, hindi na natin patagalin pa po. Tayo pong lahat ay tumayo, atin pong buksan ng ating mga Biblia. Ayan po. In Hebrews chapter 11, verse 7. Dalawang talata po yung babasahin natin sa Hebrews at saka sa Genesis po. But ako na lang po ang magbabasa, sundan na lamang po ng inyong mga panangingin. Sabi po sa Hebrews chapter 11, verse 7, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. At sa Genesis chapter 6, verse 22, ang sabi po dyan, thus did Noah according to all that God commanded him, so did he. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong hapon, when Noah prepared an ark. When Noah prepared an ark. Tayo pong lahat ay umukot pumikit, tayo po'y manalangin.
Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kami po ay makakapag-serbisyo sa inyo, Panginoon, makapaglingkod sa inyo. Lord, salamat po sa pribilehiyo na ako po'y magamit upang mangaral ng inyong salita, Panginoon. Nawa itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Ang tanging masabi ko lang, Panginoon, kundi ang inyong salita, Panginoon. Ikaw po ang madakila, ikaw po ang mapapurihan, Panginoon, sa hapon na ito. Maraming salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y maaari na po magsiupo. When Noah prepared an ark. Alam po natin sa Genesis chapter 6, dito po natin makikita na yung generation during that time became so wicked to the point that even to their imagination of the thoughts of their hearts was only evil, na talagang puro kasamaan na lamang po. And kaya nga po sa kasunod na verse Genesis chapter 6 verse 7, di po makikita po natin dito na ang Diyos, siya po'y nag-grieve, nalungkot po siya sa nangyari sa kanyang naging creation. Pero don't get me wrong, hindi po nagkamali ang Diyos sa pag-create sa tao, kundi maita natin dito, siya po'y nalungkot sa nangyari sa creation niya. Kaya nga po ang kanyang naging decision is magkaroon ng judgment sa katauhan. At yun nga po yung flood. But sa ating pag-aaralan, despite the wickedness na makikita po during the time of Noah, siya po'y nag-stand out sa paningin ng Diyos. Kaya nga po in Genesis chapter 6 verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. At ayun nga po, dito sa chapter, makikita rin po natin how God commanded Noah to prepare an ark. And ayun nga po yung ating pamagat, when Noah prepared an ark. 3 bagay lamang po ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Number 1, when Noah prepared an ark, he obeyed perfectly. Sinunod niya po ang Diyos ng perfect. Na po, makikita natin dito sa kanyang pagsunod, walang doubt, walang delay, walang detour. No po, sa kanyang pagsunod sa Diyos, hindi po siya nagduda. Makita natin, agad-agad niyang ginawa. Walang delay, hindi niya pinatagal, hindi niya pinapabukas. Di po, kanya pong sinunod yung command ng Diyos sa kanya. At higit sa lahat, hindi po siya nag-detour. Ibig sabihin, hindi siya lumiko. Kumbaga sinunod niya yung dimension, yung kahoy, kung ilang pairs ng hayop, yung pasasakayan sa arko, lahat ng utos ng Diyos sa kanya, kanya po itong sinunod. At sa ating buhay, nawa matutunan po natin sa ating paglilingkod sa Diyos, tayo po'y sumunod sa Kanya completely. Di ba po? Perfect obedience ang deserve ng ating Diyos. Hindi po partial, hindi po incomplete. Because partial obedience, incomplete obedience is still disobedience po. Kaya ibigay po natin yung ating lahat sa pagsunod sa Diyos. Di ba po? Kapag tinawag tayong mag-soul winning, nawa, tayo po'y humayo, sundin po natin. Diba? Kung ano po yung sinasabi ng Biblia, atin pong sundin ito. Sa pag-support sa gawain, tayo po'y sumuporta. Ibigay po natin lahat ng ating pagsunod sa Diyos, lahat ng best natin, ibigay natin sa ating Diyos. Huwag tayong magduda, huwag nating i-delay yung ating pagsunod, at higit sa lahat, huwag nating iibahin kung ano yung inutos ng Diyos sa atin. Kung ano po yung sinabi niya, yun po yung ating gawin. Sa tithes, pag sinabing tithes, 10% po yung ating ibibigay. Di ba po? He obeyed perfectly. No po? Kaya nga po, mga madalas na nangyayari sa ating Christian life, di ba po? May mga times tayo po'y bumabagsak. Bakit po kaya? Ito po'y dahil sa ating disobedience, di ba po? Na alam naman po natin yung pinapagawa ng Diyos. Alam po natin yung dapat natin gawin. Alam natin yung tama. Pero bakit may mga times na nagfe-fail pa rin tayo? It is because of our disobedience sa ating Panginoon. Kaya nga po, just like Noah, when he prepared an ark, di ba po, let us obey perfectly. No po? Yun po yung maita natin. Number 1, when Noah prepared an ark, he obeyed perfectly. Number 2, he operated patiently. No po? Sabi po sa Hebrews 11:7, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Diba, pumakita natin dito kung paano po sumunod si Noah na kahit hindi pa po niya alam yung flood. Kung tutusin, wala pa naman po silang nakita or na-experience na flood during that time. Pero makikita po natin, si Noah by faith, kanya pong sinunod ang Diyos. Diba po, na kahit wala siyang nakikitang ulan, wala siyang nakikitang baha, diba, to the point na yung mga tao, siya'y pinagtatawanan, kinukot siya, minamak, pero siya po'y sumunod. He operated patiently. Diba, for many years na kanyang
sa kanyang paghihintay, siya po'y sumunod sa Diyos. Ano po? Kaya sa atin, just like Noah, matuto po tayo maging patient sa ating pagtuturo, sa ating pagmiministeryo. Ngayon, wala tayong nakikitang bunga or what, pero tuloy lang po tayo because someday, di ba po, darating po yan according sa timing ng ating Diyos. Di ba po, tuloy lang sa pagtuturo, tuloy lang po sa pagmiministeryo, tuloy lang sa pag-soul win sa ating mga pinapanalangin na matagal po nating hinihintay. Just pray hanggat walang sagot yung Diyos sa atin. Manalangin lamang po tayo. Because patience, di ba po, isa rin po sa katunayan na talagang nananampalataya tayo sa ating Panginoon. Don't stop praying, don't stop serving God, don't stop trusting Him hanggat wala pa pong sinasabi yung Diyos na sagot sa atin, hanggat hindi pa po niya binibigay yung resulta. No po, alam naman po natin ang katuruan ng Biblia, let us walk by faith and not by sight. Di ba po, kaya nga si Noah, by faith, he prepared an ark. Kahit hindi niya nakikita pa yung ulan, hindi niya pa nakikita yung baha, sumunod siya sa Diyos. When Noah prepared an ark, number 1, he obeyed perfectly. Number 2, he operated patiently. And lastly, ano po, dahil sa kanyang pagsunod, sa kanyang tamang pagsunod, sa kanyang pag-ooperate, sa kanyang paggawa ng kautusan ng Diyos, talagang patiently, he waited for the flood. Ang naging resulta po nito, he obtained preservation. Na-obtain po niya yung preservation ng Diyos. Diba po? Dahil siya'y sumunod sa Diyos, pinreserve siya. At higit po sa lahat dito, makikita natin sa story ni Noah na sa kanyang pagsunod sa Diyos, na-impluwensyahan din po niya yung kanyang pamilyang sumunod. Diba po? Kaya sa atin, sundan lang po natin yung Diyos kasi hindi natin alam baka yung mga taong nasa paligid natin, ma-influence din po natin to follow God, to obey God. Diba? Makita natin in Noah's obedience, yung kanyang family na preserve din po. At sa ating buhay, pwede rin po nating ma-impluwensyahan, maapektuhan yung mga pamilya natin, yung taong nasa paligid natin sa ating pagsunod. And of course, kapag di tayo sumunod sa Diyos, ganun din po, pwedeng maapektuhan din po yung mga nasa paligid natin. Just like Jonah, di po, hindi siya sumunod sa Diyos sa kung saan siya pinapapunta. Ano nangyari? Nagkaroon ng danger, nadamay po yung mga sailors. Pero makikita natin, kay Noah, sa ating pagsunod, pwede rin nating maapektuhan yung ating nasa paligid. Kaya naman po, when Noah prepared an ark, number 1, he obeyed perfectly. Number 2, he operated patiently. Number 3, he obtained preservation. And I hope and I pray sa ating pong Christian life, na po sa ating paggawa sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, be like Noah. Di ba po? Let us obey God perfectly. Let us operated patiently. At doon po natin matatamasa yung preservation ng Diyos sa ating buhay. And nawa po sa maikling pag-aaral ng salita ng Diyos ay tayo po'y napaalalahanan at napagpala. To God be the glory po. Amen. Salamat po, Brother Sig, Preacher Sig. Malay natin, Pastor Sig din. Ano po? Parang si Preacher Jun lang din yun, di ba? Kaya mga kapatid, ibang-iba po talaga kapag nandito po, no, yung ating pinakamamahal na bishop, ano po, pakiramdam natin talagang susugod tayo sa laban. Pakiramdam natin handang-handa tayong sumuong sa anumang laban ng buhay. Ano po? Kasi napakasarap na nakasama po natin ang ating pong mahal na bishop at ang ating mahal na leader. Kaya mga kapatid, it's time for us. Ito na po, it is time for revival. Kaya tumayo po tayo. Awitin po natin. Revive us again. Everybody, We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise thee, O God, for thy Spirit of light, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah,
again. Revive us again. Fill its heart with thy love. May soul be rekindled with power from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Amen. With timpong tanging bilang, magsipon na po tayong lahat. Hello. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. No sorrows there, no more burdens to bear, no more sickness, and no more pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for you and me. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day
that will be. That will be. To God be all the glory. Amen. Salamat po sa ating pong, ano ba? When my way seems dark and drear, and the future I don't know, my heart feels so empty as the tears unending flow. When my heart breaks with sorrow, and a tempest fills my soul, this one thing I know for sure: my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Come and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. When the toils of life are come, and my heart is worn with care, I faint neath the burden of a cross I cannot bear. When the joy has departed from my sorrow-stricken soul, this one thing I know for sure: my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect.
take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes, His way is best. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes, His way is best. To God be all the glory. Amen. Purihin po ang Panginoon. Good afternoon po sa inyong lahat. Well, ako po'y natutuwa sa pagkakataon po na makarating po ngayong hapon. Galing po kaming Kabanatuan. At actually po, ang susunod na speaking engagement ko po ay sa Malabon. Pero after knowing na alas 6 pa naman, kami po'y nag-decide na dumiretso po dito. Because it is always my excitement na makasama po kayo. Kaya mga kapatid, sa ganung paraan po, at least makapagpadama po ng importansya nyo po sa puso ng inyong lingkod. Ano po? It is always my encouragement, my blessing like this afternoon. Sobrang na-bless po ako. And I would like to congratulate the children's ministry. Amen? Palakpakan natin yung mga teachers natin. Not just Pastor Nolan, bagamat he is actually playing a very important role sa children's ministry, but we cannot deny the fact that he himself is acknowledging that without the help ng mga kabuuan ng team, hindi po posible po yan. So, kaya medyo lakasan natin yung palakpak sa mga nangasiwa sa napakatagumpay na Kalye 14. Chinaga ko po yan, yung nag-post. Talagang pinanood ko pong isa-isa po yan. Ano ho? Kaya thank you po doon sa nag-post. Talagang na-amaze ako kung paano kumilos ang Panginoon. And I can say na nakaka-proud na ang gawain po ng Living Water Baptist Church ay kumikilos, hindi po talaga nakadepende sa tao, kundi sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. At syempre po, pinalakpakan natin yung pong buong team ng ating pong Pastor Nolan Gatdula. Palakpakan din natin yung mismong mga kabataan natin na gumanap at napakahuhusay talaga. Ang gagaling po talaga. Partida po, makukulit pa yan. Ayon sa sinasabi nila. Ho? So hindi tayo nagsabi, sila po ang nagsasabi na makukulit daw po sila. So siguro po sa atin po bilang mga members ng church na ito, lalo pong nagiging encouragement because I believe na ang dapat joy ng church ay yung makitang tayo po ay lumalakad ayon po sa disenyo ng ating Panginoon. So, very tempting po dahil gumising po kami ng 4 a.m. para makabiyahe po. Imagine, Kabanatuan, di po ba? So, para umabot po ng alas 8 roon. So, very tempting na nung malaman mong alas 6, masarap matulog. Pero isang bagay ang na-realize ko, mahirap matulog na alam mong may service. Diba? Mas madali pa yung matulog habang nagsiservice, ano ho? Pero yung pong matutulog ka at hindi ka pupunta ng service. Kaya kung kayo man po'y makakatulog ngayong hapon, mas okay po yan kaysa doon po sa hindi na kayo lumaban, ano ho? At hindi na kayo pumunta. At ang pakiusap ko lang, pag nakita nyong natutulog yung katabi nyo, be considerate naman. Huwag nyong istorbuhin, ano ho? So, yun po, para naman po maging maayos ang pamamahinga. Sapagkat ito po ay araw ng kapahingahan. Amen? Kapahingahan sa Panginoon. At yung gusto naman sa inyong dire-diretso na pahinga, sige, sige lang, tuloy nyo lang po. So, ready na po ba kayo para sa preaching? So, ang ganda rin, na marami tayo natitrain talaga ng mga future preachers na alam nating hindi lang po basta makapagsalita. May sinasabi po talaga.
And it is really a great encouragement sa akin po yung mga nagsasalita po natin ngayon. Napansin niyo po ba sa Feasting on the Divine Verses natin? Yung mga speakers natin, talaga namang lumulukso ang puso ko. Dahil kahit nahirapan ako sa schedule, basta kahit nasaan ako, sisikapin ko pong mapanood po sila, may pag-pray po sila, at pag may chance, di ba, tinatawagan pa para makapagpalakas ng loob sa kung sino man po yung meron pong schedule. And this afternoon, I am very thankful to Pastor Nolan for being so considerate na dapat sana siya ngayon, pero pinagbigyan niya ako, mga kapatid. Kasi nakiusap ako, sabi ko, Pastor, parang awa nyo na, baka po pwede namang makapagsalita po ako ngayong hapon. At talagang, ang tingin ko, tinaas pa niya yung dalawang kamay niya. Yay! Okay, so Titus chapter 2, please. I would like to request all of you to please open your Bible in the book of Titus chapter 2. At magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 11 hanggang sa huling talata po, mga kapatid. Titus chapter 2. Just for you to know, ito po ay sulat din ni Apostle Paul, particular dito po kay Titus, kasama po sa kanyang personal epistle. At napakaganda po ng matututunan natin. Ang ating pong mensahe ngayong hapon, how every genuine believer should live. How every genuine believer should live. So, inilagay ko po yung salitang genuine sapagkat gusto ko pong bigyan ng emphasis na hindi basta nagsabing believer, kundi tunay na believer. Amen? Yung tunay na Kristiyano. Papaano ba dapat mabuhay ang mga tunay na Kristiyano? Titus chapter 2, verses 11 to 15. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Let us pray. Dakilang Diyos, basbasan mo po at pagpalain ng pagbasa namin ng iyong banal na salita. Dakilang Ama, aming Panginoon, nandito kami to worship you in spirit and in truth. Nandito po kami to listen to your word. May you again bless our hearts, O God. May you talk to us. Please give us spiritual sensitivity, and may we realize that the reason why we are listening to your word para kami po ay maapektuhan. Nawa ang positibong epekto ng salita mo ay mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. And thank you for giving me this opportunity once again to minister to your people. Thank you so much. Alam mo po kung gaano ko po kamahal ang church na ito. Alam mo po kung gaano sila kahalaga sa aking pong puso. At ang aking heart's desire ay ang maging channel ng iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Totoo po, Panginoon, na ang iyong salita ay aming laging kailangan. Basbasan mo po kami, dakilang Diyos, at muling kausapin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, now be seated. Maraming salamat po. Alam po natin na si Apostol Pablo po ay very consistent sa pagtuturo sa tinatawag nating Christian living. So it is one thing for us to learn doctrines from the Word of God. Kasi ang Bible po, doctrinal book po yan. Ibig sabihin, napakarami pong mga doktrina na itinuturo po ang salita ng Diyos at kinakailangan po sa usaping doktrina, maging accurate po tayo. Ang ibig ko pong sabihin, bilang mga mananampalataya, it is good na tayo po as we continue on, nag-grow din po tayo sa kaalaman sa mga doktrina at alam din po natin kung paano paninindigan ang tamang doktrina. Amen? Yes, ang Bible po ay naglalaman ng mga doctrines, mga kapatid. And we can observe that the Apostle Paul, sa kanyang mga panulat, talagang balancing-balansi po siya. Siya po ay nagpe-present ng mga doktrina and at the same time, meron din po siyang challenge para po sa practical Christian living. So mga kapatid, hindi po pwedeng paghiwalayin po yung dalawa. Sapagkat ang tamang pamumuhay ay dapat resulta ng tamang doktrina.
Kapag tayo po ay nasa tamang doktrina, dapat po ang resulta nito tamang pamumuhay. Nakakahiya na nagkiklaim na tama ang doktrina natin pero mali ang pamumuhay natin. Lalo na kung makakakita tayo ng alam na alam po natin na nasa kalipunan na mali ang katuruan, nasa kalipunan na mali ang pananampalataya, pero minsan mas tila matuwid ang kanilang buhay kaysa sa atin. So we better consider and please bear in mind that as believer in Christ, mga kapatid, we should know how we should live. We should know how to live. Paano po tayo dapat mabuhay? Yung pong alam na alam ng marami sa atin, yung 2 Corinthians 5:17, sabay-sabay nga po tayo, 2 Corinthians 5:17, ready, begin. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Diyan po sa isang talatang yan, makikita nyo po na ang inaasahan sa mga tunay na mananampalataya, una po, yung tinatawag nating a changed life. Yung buhay na binago. Kung ang gagamitin nating termino ay identity, ang dapat pagkakakilanlan sa mga Kristiyano, may bagong buhay. Amen? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Therefore, ang identity natin dapat nakikita sa pamagitan ng binagong buhay. This is about a changed life. This is about a clean life. Diba? All things are passed away. Mga kapatid, sa ating buhay bilang mananampalataya, yung mga hindi na nararapat, yan po'y dapat napapalis na. Amen? Dapat lumilipas na po iyan, mga kapatid. Dapat malinaw sa iyo na bilang Kristiyano, hindi ka na para sa mundo, hindi ka na para sa kasalanan, hindi ka na para sa bisyo. Amen? Kaya po, huwag tayong maa-attract sa mga kalipunan na para dumami lang, na para maging maganda lang ang datingan sa mga tinuturuan, pwede pa rin ang kahit ano. Maniwala kayo mga kapatid na ang isang tunay na mananampalataya sa usapang identity, kailangan po makita ang buhay na binago at ang buhay na malinis. Amen? Mga kapatid, not only that, but also a Christ-like life. Kasi yun po yung pinaka-goal. After na tayo po'y iligtas, babaguhin ang buhay natin, winawalis ang dapat mga alisin sa buhay natin, mga nagsisilipas yan. Mga kapatid, kaya tayo po ngayon ay huhubugin na sa image ng ating Panginoon. Amen? Yun po ang pinaka masasabi po nating goal, ultimate goal, Christ-likeness. And I believe you will admit, like ako po, inaamin ko po, that is very hard to achieve. Napakahirap na maabot yung level ng Christ-likeness. Because even though mananampalataya na tayo, aminin po natin mga kapatid na may maraming pagkakataon pa rin na lumilihis tayo, sumasablay tayo, at tayo po mga kapatid ay nakakalimot at hindi basta-basta mapagtagumpayan ang maraming bagay na dapat sana napagtatagumpayan na natin. So let me emphasize sa inyo po ngayong hapong ito. Yung pong ako at ikaw, you and I, how you and I should live. How every genuine believer should live. Mga kapatid, una po sa ating po naging teksto, let us live and we should live differently and distinctly. Amen? Dapat mabuhay po tayo ng kakaiba. Iyon po ang sabi dito po sa verse number 11 and 12. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Mga Kristiyano, isang bagay po na dapat lagi nagiging paalala sa atin. Kasi may mga pagkakataon po ang hirap naman sa church natin, hindi mo pwedeng gawin to, hindi ka po pwedeng pumunta sa ganito, hindi po pwede sa atin yung ganito. Mga kapatid, yun nga ang nagpapakita ng pagiging kakaiba natin Di ba? Kung sasabihin natin Kristiyano tayo, tapos pwede rin natin gawin ang lahat ng ginagawa ng mga nasa mundo. Pwede rin natin gawin ang mga ginagawa ng hindi Kristiyano. Nasaan ang distinction, mga kapatid? We should live differently. Amen?
Sa usapang ugali, dapat maging kakaiba po tayo. Sa usapang kalayawan, dapat maging kakaiba tayo. Sa usapang lakad ng mundo, dapat maging kakaiba tayo. Mga kapatid, mga minamahal, sa disenyo ng Panginoon, maliwanag na kapag ka Kristiyano ka, hindi po pwede nakaayon ka talaga ng mundo. Sa usapang kaisipan, sa usapang lakad, sa usapang pamumuhay, sa usapan na puso, mga kapatid, maging sa appetite natin, iba talaga dapat pag Kristiyano. Sino sa inyo ang halos nakukumpleto nyo yung Believer's Breakfast with BFDB? Diba? Mga kapatid, hindi kayo obligado dun eh. Diba? Hindi obligado ang kahit sino. Meron bang pagkakataon na sinita kayo dahil hindi kayo nakinig ng Believer's Breakfast? Meron ba sa inyong nirebuke dahil di kayo nakinig ng Feasting on the Divine Verses? Hindi po ba, mga kapatid? Wala naman po tayong sitahan dyan. But listen, mapapansin nyo po na ikaw parang hinahanap-hanap mo. Yung appetite. Sapagkat pagka-Kristiyano ka, ibang-iba ka eh sa mga hindi Kristiyano. Mga kapatid, pagka hindi Kristiyano, mainipin yan sa salita ng Diyos. Pagka hindi Kristiyano, hindi mag-e-enjoy yan sa gawain, sa ministeryo. Hindi basta maa-appreciate niyan ang mga bagay na may kinalaman sa Panginoon. Pero tingnan nyo po, pansin nyo po, obserbahan nyo po na ang mga tunay na Kristiyano, tayo ay nag-e-enjoy sa mga bagay na ukol sa Panginoon. That is exactly what the Apostle Paul told to Titus. Diba? Said to Titus, yun ang sinabi niya. Diba? Yun ang eksaktong sinabi niya, mga kapatid, na kung ganito ang mundo, kakaiba tayo dapat. Mga kapatid, yung distinction. Kaya nga meron tayong tinatawag na Baptist distinctives. Ibig sabihin, we should live differently. Meron sanang buhay na kung saan magpapaging kakaiba po sa atin. Yung distinction natin, Kristiyano pala yan. Kaya pala hindi na pwede sa inuman. Kristiyano pala yan. Kaya pala paglinggo nasa church. Kristiyano pala yan. Kaya pala kahit prayer meeting, dumadalo. Kristiyano pala yan. Kaya hindi nangihinayang sa pagbibigay. Kristiyano pala yan. Kaya enjoy na enjoy sa pagsaserve, mga kapatid. Amen? Kaysa doon sa Kristiyano pala yan. Save pala yan. Member nyo pala yan. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang eksaktong sinabi ni Paul kay Titus. We should live differently. Mga kapatid, distinction is very important. Sa usapang relasyon, dapat ibang-ibang magmahalan ang mga kapatiran. Amen? Hindi ba? Parang ang punto po, ang mundo paligsahan, ang mundo inggitan, ang mundo siraan, ang mundo, mga kapatid, selosan, ang mundo, makikita nyo po, lagi po nandoon yung mga competition, nandoon po yung mga criticism. Sana sa usapang magkakapatid sa Panginoon, dapat build upan tayo, dapat loving one another, dapat encouraging one another, dapat praying for one another, dapat embracing each other. Amen? Yun po ang magpapaging iba. Natutuwa tayo, yung mga bata natin, hindi nyo makikita nagpaligsaan sila. Kasi yan ang nakikita nila eh. Gumaganap sila sa role na dapat nilang gampanan, and it is good to develop that kind of attitude na ang bawat isa sa kanila, ina-appreciate ang bawat isa. Maliban na lang kung may narinig kayo na nag-uusap sila, "Uy, mas magaling ako sa iyo, ha? Mas maganda yung acting ko." Meron bang gano'n, mga bata? Kulit lang naman ang narinig ko eh, kulit lang. Pero yung appreciation sa isa't isa, diba? Mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong gawain, ang pinakaiiwasan po natin, yung kapag ka nag-usap-usap tayo, kasiraan ng iba ang pinag-uusapan. Mga kapatid, sa usapang ugali, pamumuhay at lakad, dapat mabuhay ang bawat nagsasabing totoong Kristiyano na kakaiba. Amen? We should live differently, distinctly. Yan po ang dapat. Denying ungodliness shows distinctions from the world. Yun po ang dapat. And then second, we should live decently. Sa usapan po ng live differently, ang pwedeng bigyan natin ng emphasis
is separation. Di ba? Yung separation. Yung bang idea na sinabi po mga kapatid na hindi dapat makiisa, makiayon sa pag-iisip ng sanglibutan. Ang sabi ng Romans 12 and verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Malinaw po yan, mga kapatid. Love not the world. 1 John chapter 2, verse 15, 16, and 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life, it is not of the Father, it is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen? James chapter 4 and verse number 4. Ye adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Malinaw po na sa declaration, ang Kristiyano hindi dapat kaayon at hindi dapat sunod-sunuran sa sanglibutan. Amen? So ikalawa po, ang bibigyan pansin naman natin dito is sanctification. Okay? We should live decently. Doon po sa eksaktong sinabi, yung pong term na ginamit po, sobriety, righteousness, godliness, mga kapatid, yung kabanalan na dapat yun ang ating ikinabubuhay. Isinapamumuhay. Kaya nga, tinuturuan din po natin ang mga Kristiyano kung paano dapat nagbe-behave. Diba? How we should conduct ourselves. Mga kapatid, hindi po tayo nagdidikta na dapat bago ang damit kapag pupunta sa church. Pero gusto po nating sa usapang buhay Kristiyano, makita naman ang kadisentihan. Amen? Makita ang kadisentihan sa maraming larangan. Kaya nga sabi ko po, there are times that the Apostle Paul is giving emphasis sa practical Christian living. Yung pong buhay na dapat sinapamumuhay ng mga Kristiyano. Kahit na magpakalalim ka, kahit na sobrang galing mo pa sa usapang doktrina, kung palpak ang buhay mo, kung lihis ang buhay mo, kung walang kadisente ang buhay mo, kung walang kakaiba ang buhay mo, wala rin pong kwenta ang pinalalabas mong galing mo at kaalaman mo sa doktrina. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, importante na ako at ikaw ay laging mapaalalahanan. Dapat sa mundong ito, sa buhay natin sa mundong ito, tayo ang kakakakitaan ng maayos na pananamit, ng maayos na pag-uugali, ng maayos na buhay, mga Kristiyano. Dapat alam natin that every believer should be meet for the master's use. Amen? So, yun po, yung sabi nga ni Pablo, binanal na kayo. Ang ibig sabihin po, yung idea rin na yung mga dating bagay ay nagsilipas na. We should live decently. Pangatlo po mga kapatid, we should live devotedly. We should live devotedly. Ang sabi po ng verse number 13. Okay, verse number 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people. Listen, zealous. Zealous of good works. Ito'y usapang service naman. Diba? Ito ay usapang service. Mga kapatid, ang Kristiyano po ay inihiwalay sa sanglibutan, pinapaging banal para po sa master's use. Para ako at ikaw ay maging kagamit-gamit sa Panginoon. Kung magpapakatotoo po tayo ngayong hapong ito, sapat ba na ikaw ay dumadalo ng church o ibang-iba ang joy na mararamdaman mo na nagagamit ka ng Panginoon? Very fulfilling eh. Binayaran ba yung mga teachers? Pero tignan nyo naman ang saya ng mga teachers. Sa accomplishment ng ministeryo na kung saan talagang nag-attract ng napakaraming mga bata, nakapag-imbita ng maraming kaluluwa mga kapatid, at nakapagbigay, nakapag-impart ng mensahe through that play, Kalye 14.
pag dinaman nyo po yung mga teachers, parang naabutan ng malaking pera. Yung saya. Mga kapatid, ang usapang ministry, ang saya mo, hindi ko ano matatanggap mo. Actually, galing po ako sa isang church. Kanina. Diba, habang nanduroon po ako sa gathering, kasi ito pong church na ito, exaggerated lang ang pagkakasabi. 100 beses ko na pong inimbitahan ang ating pong speaker. Sipin nyo, 14 years pa lang po yung church nila, 100 beses na raw po akong ini-invite. At ngayon lang daw po sila napagbigyan. At ang pinaka-puso po niya is to encourage and to challenge the believers, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po, mga minamahal, parang sa isip-isip ko, yung pakiramdam na sino ka ba para hangarin o nasain ng mga churches? It is the genuineness of your heart. It is the sincerity of your heart. It is the desire na ma-impart mo sa kanila yung mensahe. It is my desire to serve my master. Amen? I'm not serving them, I'm serving the master. Ang nagiging object yung mga tao, but actually, ginagawa ko ang lahat as my service to God. Kapatid, para hindi ka maapektuhan, pagka nagsilbi ka, kahit tao po yan, ang laging itatak mo sa isip mo, service mo sa Diyos yan. Minsan kasi pag hindi pinalakpakan, pagka hindi pinuri, kapag hindi napansin, pag hindi na-recognize. Minsan nga magtuturo ka pa ng mga tao kung bakit hindi mo gagawin ang kalooban ng Diyos eh. Minsan maghahanap ka pa ng pwedeng sabihin mo na nakatisuran mo, kaya ka tumigil, kaya ka hindi umaten, kaya ka hindi nag-serve, kaya ka hindi nag-join. Mga Kristiyano, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, kung talagang genuine believer tayo, ang dapat buhay natin devoted sa Diyos. We should live differently. We should live decently. And we should live devotedly. So sabi ko po sa kanila, sa totoo lang, medyo very humbling po eh. Yung bang alam mo naman na kung tutuusin, in my heart, I really want to serve. Tapos, medyo tingin ko, makatutulong po talaga sa church, yung ilang mga klase ng ministeryong ginagawa po natin. Kasi yung iba, ang thinking nila, kaya, di ba, si Bishop, kung saan nagpipreach, love gift yan. Tanungin nyo yung mga nakakasama ko. Biyahe pa lang po eh. Hindi ka pa napupunta doon sa lugar. Magagasolina ka, kakain kayo. Di po ba? Kung may kasama ka pa, depende pa sa kasama yan. Di ba, Brother Edson? Depende pa sa kasama yan. Yung pag napagsabay mo si Brother Edson at saka si Pastor Jason, wow! What a tandem, what a combination. Amen? Sila yung nakaalalay lagi sa akin. Di ba? Kapag mayroong hindi kakayanin ni Bishop, dito tayo para umagapay, umalalay. Ang ibig ko pong sabihin, sila mismo makapagpapatotoo. Di ba? Sila mismo, yung mga laging nakakasama ko po. Sila Brother June, sila Preacher Jojo, lahat ng nakakasama ko mga kapatid, alam po nila na kung ang usapan, love gift lang, hindi na ako aalis dito. Ang babait nyo eh, puro generous kayo eh. Pwede nga po na hindi ako umalis, mas pinagpala ako financially o materially pag nandito ako eh. Kasi marami sa inyo maiinit ang ulo eh. Di ba? I mean, hindi po yun. Service ang dahilan. Kasi alam ko yung calling ko eh. Alam ko yung specific calling na meron po ko sa Panginoon. At hindi po pwede, nandun ako sa convenience ko. Mga kapatid, tatanungin ko kayo, ano ang conveniente? Yung nandito lang ako sa church, pagkatapos nito, wow, fellowship tayo. At sigurado namang, di ba, may mga magyayaya sa iyo sa Starbucks, di ba, sa ramen, tsaka saan pa ba? Diyan po sa, kwek-kwek, at tsaka sa, Mabatid ko, alam nyo lang, yung saya ko, yung pag nandito ko, tapos nakaka-fellowship ko kayo. Ngayon, heto na naman, pagkatapos ito, sigurado, parang rapture na naman ang dating nito. Baka pagkatapos ng prayer, nasaan na si Bishop? Nag-rapture ba?
Kung tiyak kang ligtas ka, wag mong iisipin pag nawala ako, nag-rapture. Yung kung tiyak na tiyak mong safe ka. Ha, tama? Engagement lang po yun, mga kapatid. Diba? So, kaya yung pastor gulat na gulat eh. Diba? Bakit? Kasi layo nun. Ang layo nun. Sigurado nag-diesel kami. Sigurado po kahit papano, kumain kami. Gumastos kami. Tapos nagulat siya. Yung love gift ibibigay sa kanya. Kasi tinuturo ko po doon sa church na magandang ma-appreciate yung po yung speaker sa anniversary nyo. Pero ang lalong magandang ma-appreciate natin yung pastor natin. So, I believe, nagbarka na sa kanila yon at may isip na nila. Kasi sabi ko, gusto ko po ito, tanggapin. Dahil kailangan namin, may project po kami. Yung family namin, may project kami. May yung ini-accomplish kami. Kaya lang, sabi ko, parang mas maganda ho sana, kung nakikita nyo dapat i-appreciate yung speaker, mas dapat po, kaya tinatanggap ko po, pero payagan nyo munang sa kanya po natin ibigay ito kasi siya po yung for 14 years kasama po ninyo, nagpagal sa inyo, mga kapatid. Kung ang punta mo sa ganun, kung ang trabaho mo, talagang para doon, mga kapatid, hindi. Lahat ng ginagawa natin, yan po'y service for the Master. And as believer, as genuine believer, we should serve the Lord. Diba? Kaya nga lagi kong pinapaalala, pag may specific ministry ka, tapos easily iiwanan mo, mga kapatid, hindi devotion ang tawag doon. Ang devotion po, ang ibig sabihin, pinagsama-sama na po yan. Faithfulness, loyalty, surrendered life, commitment. Pagsama-samahin po natin yan. Yung bang ang idea, ano man ang mangyari, talagang ikaw para sa master's use. Amen? Live devotedly. Service. Huwag pasikat. Ha? Ina-appreciate natin yung mga nagle-labor. Ina-appreciate natin yung mga nagsiserve. Pero meron o walang appreciation, just serve. Di ba? Hindi nabanggit ang pangalan mo. So far, wala pa naman akong nararamdaman na pag hindi mo na shoutout ang pangalan nila, lalo na pagka mabilis. Wala naman. Talagang hindi yun ang concern nila. Pero aminin natin na nakakakilig pagka nasa shoutout tayo, di ba? Lalo na kung 7 beses na, puro ikaw ang nasa shoutout, di po ba? Mga kapatid, tandaan nyo po, more comments, more chances of shoutout. Kaya pagka nanonood kayo, halatang-halata natin si Brother Billy, nasa unahan yan, tapos hindi po mababanggit. Mapapansin nyo, magbababanggit na naman doon yan. Gustong ma-shout out, mga kapatid. Matutuwa ka sa lahat ng pinupuntahan ko. Meron pong pamilya sa La Union, di ba? Sa La Union, may pamilya po doon. Pastor, ibang-iba po talaga yung kilig pagka nasa shout out. Yung ideyang hindi po para doon lang siya nakaabang. Kasi okay lang sa kanya noon hindi siya nasa shoutout. Pero noon naramdaman niya na na-shoutout siya. Mga kapatid, alam niyo po, isang bagay na gusto kong sabihin, hanggat po pwede, gusto nating i-motivate ang lahat ng mga nagsiserve. Pero may times na meron pong hindi makakanotice ng ginagawa mo. Nasa pagsiserve mo, parang ang pakiramdam mo nag-iisa ka. Nasa pagsiserve mo, parang baliwala sa iba. Huwag kang mag-alala. Sa tunay na buhay na deboto sa Panginoon, purihin ka o hindi ka purihin, ma-shoutout ka o hindi ka ma-shoutout. Mga kapatid, i-comment ka o hindi, premyuhan ka o hindi, sapagkat deboto ka, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Ako nga po, busy na eh. May mga times na pakiramdam ko, parang nag-iisa ako eh. Pakiramdam ko lang yun. Alam kong never na mag-iisa ang totoong mananampalataya sapagkat may nangako sa ating He will never leave thee nor forsake thee. Pero alam niyo po yun. Minsan, because of tiredness, sometimes because of yung exhaustion, yung ba, kasi kapag ang pakiramdam mo, nasosobrahan ka din, napapagod ka. At alam niyo po ba, pag pagod, I remember Elijah. After winning the battle, after his victory, sa isang iglap, iba na kaagad ang mood niya, gusto na niyang mamatay. Ang pakiramdam niya, hindi siya mas magaling sa kanyang ama. Ang pakiramdam niya, walang kwenta ang buhay niya. Kaya ang sabi niya, Lord, take now my life, for it is better for me to die than to live. Kapatid, ibang klase po yun. Wag na kayong manibago. Aamin po ako sa inyo. Pero hindi ko naman naiisip yung mamatay. Hindi naman.
Pero may mga times, yung parang ang pakiramdam po, bigat-bigat ng dibdib. Just serve. Be devoted. Mga kapatid, kasi ang isang marka, ang isang pagkakakilanlan, ang isang dapat maintindihan natin bilang Kristiyano, yung tayo po yung zealous of good works. Opo. Mga kapatid, dapat tayo po yung masigasig sa mga gawang mabuti. Dapat tayo po yun. Hindi ba? Sinasabi natin sa message natin, bilang mga genuine believer, let us choose to do good. Amen? Let us choose to do good. Let us continue in doing good. And let us cleave to that which is good. Diba? Choose to do good, continue to do good, and cleave to that which is good. Ano man ang mangyari, mga kapatid. And I am telling you this afternoon, it is always good to serve the Lord. Amen? Yun po ang dapat. Sana po ngayong umaten kayo, ang service na ito, alam nyong service para sa Panginoon. Amen? Yung mga kumanta, sana po ang takbo ng isip nyo, service nyo yan para sa Panginoon. Yung mga tumutugtog, sana malinaw sa inyo, service nyo yan sa Panginoon. Sasabihin ko, kung kumakanta kayo sa choir, service nyo yan sa Panginoon. Kung tumutugtog ka ng keyboard, service mo yan sa Panginoon. Kung nag-a-usher kayo, service nyo yan sa Panginoon. Kung nagsosolwin kayo, service nyo yan para sa Panginoon. Orkestra kayo, tumutugtog kayo, service nyo yan para sa Panginoon. Nagpipreach kayo, service nyo yan para sa Panginoon. Nag-handle kayo mga bata, service nyo yan para sa Panginoon. Nag-home Bible study kayo, service nyo yan para sa Panginoon. Ano man ang ginagawa natin, dapat service natin para sa Panginoon. Amen? At kung totoo yan, anumang sitwasyon, hindi dapat makapigil sa iyo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Alam niyo po, ang hinangaan ko lang Moody, si D.L. Moody. Pero ang pinakamahirap i-handle ng Kristiyano, yung moody Christian. Naku, pagka maganda ang mood, nag-aapoy, mga kapatid. Oo. Pero kapag wala sa mood, parang dagat-dagat ang apoy. Di ba? May mga ganun po eh. Yung bang ang Kristyanismo para sa kanya, depende sa mood. Oh, ba't ka sumama ngayon? Feel ko po kasi eh. Feel ko eh. O kapatid, bakit ayaw mo sumama? Hindi ko po feel. Mga kapatid, devotion ba ang tawag dyan? Samantalang yung triang Hebrews, hindi ba? Itatapon na sa burning fiery furnace, ayaw pa rin lumihis, ayaw pa rin bumitaw, ayaw pa rin bumigay. Mga kapatid, pagka alam mong sa Diyos ka naglilingkod, ano man ang mangyari, magpapatuloy ka lang. Sa usapan ng service, be devoted. Diba? Let us live, and we should live differently. We should live decently, and we should live devotedly. The message is about separation, sanctification, and service. Ganyang kaiksi po ang preaching natin, pero gusto ko pong sabihin sa bawat isa na ito po'y paalala na hindi mo dapat tingnang mababaw. Ito po'y dapat pahalagahan natin. Let us always remember that everything na ginagawa natin, ito'y laging para sa Panginoon. Dapat para sa Panginoon. Kaya po, ako at ikaw, paano ba talaga tayo dapat mabuhay? Okay? How genuine believer should live. How every genuine believer should live. Yan po ang itinuro ni Apostol Pablo. Pag tiningnan niyo po dito sa ating mga talata, sabi ko nga, if you will observe and if you will study the life of the Apostle Paul, there are times na talagang masyado yung tiin niya sa doktrina. Pero you can also notice na napakaraming times that the Apostle Paul is very particular and giving so many emphasis sa buhay bilang Kristiyano. Personal epistle, church epistle, sa dami ng sinulat ni Apostol Pablo, wala kang mababasang aklat na hindi siya nagtackle about sa practical Christian living. Yes, sa mga churches, sa Corinto, di ba? Mga kapatid, sa mga taga-Efeso, pansinin niyo po, lagi meron pong usapin o pagtuturo, paalala sa Christian living.
Diba? So, nililiwanag po niya, huwag kayong paisa sa dyablo. Yan ang sinabi niya sa mga taga-Korinto. Huwag kayong mga parang sanggol sa Panginoon na nagkakanya-kanya kayo, na nag-aaway-away kayo. Ano tawag doon? Diba? Practical. Christian living. Sa mga taga-Epeso, paano raw tayo dapat lumakad, mga kapatid? Hindi po ba? So, mapapansin nyo po yan sa mga church epistle, sa personal epistle, walang problema, walang pagtatalo that the Apostle Paul is actually teaching them about doctrines, but we cannot deny the fact that the Apostle Paul is also giving emphasis sa usapang buhay bilang Kristiyano. And that is the reason why you and I should realize and you should know, we should know how we should live. Paano tayo dapat mabuhay? Ano yung tatlo? Live differently. Dapat iba sa mundo ang buhay natin. Second, decently. Kung merong kakakitaan dapat ng disenteng pamumuhay, Kristiyano po yun. And let us live. Actually, yung salitang devotion, ang bigat na term yan eh. Diba? Napakatinding termino yan eh. Yan yung tipong kahit patayan hindi pa rin po talaga titigil po yan mga kapatid. Kahit gaanong panganib, kahit gaano pong mga atake ng kaaway, hindi po titigil ang isang taong deboto. Amen? Kaya I hope and I pray na ngayong hapong ito, naging pagpapala po sa atin ang mensahe. How you and I should live. How every genuine believer should live. Tumayo po tayong lahat. We should live differently, a changed life. We should live decently, a clean life. We should live devotedly, a Christ-like life. Separation, sanctification, service. Habang tumutugtog ngayong hapon, gaano ka-importante sa iyo ang mabuhay para kay Kristo? Gaano natin binibigyan ng weight ang Christian living? May disenyo ang Diyos sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Masasagot po ng mensaheng ito ang mga na-observe mo sa buhay mo. Kung bakit lagit-lagi nababagabag ka pag hindi ka nakakadalo kasi yung Espiritu ng Diyos ang bumabagabag sa iyo. Bakit yung appetite mo nasa mga bagay na kung saan ang mundong ito hindi nila gusto. Yun ang disenyo ng Panginoon sa iyo bilang tunay na mananampalataya. Ngayong hapong ito, mga kapatid, kung sa paraan ng pagsaway, habang tayo po'y nakikinig, kinilos tayo ng Panginoon, ang maganda pa rin talaga ay ang magpasakop tayo sa Kanya. Sabi nga po ng pangangaral ng ating pong future preacher, talagang ang lakad na dapat nating lakad ay lakad na ayon sa kalooban ng Diyos. Yung bang susunod tayo perfectly. Yung mag-ooperate tayo patiently. Para po yung preservation ng Panginoon. Yun ang ating makamtan. Ang Kristiyano po ay bagong nilalang. Mga kapatid, baka tinitingnan nyo po mababaw ang preaching. Baka ang hindi natin nakikita, may purpose ang preaching na ito. Ang sabi po, all things are passed away. Behold, all things are become new. If the Lord talked to you this afternoon, if the Lord touched your heart, if the Holy Spirit is convicting you, the altar is now open for you to humble yourself before God, to ask for His forgiveness kung kinakailangan, and to thank the Lord for talking to you this afternoon, for confronting you, for correcting you, for enlightening your mind. Maybe, this message is an encouragement to you. Ito ang magandang pagkakataon
What a reminder. How you and I should live. How every genuine believer should live. We need to live differently, decently, and devotedly. Sige po. If you really want God to use you, let us apply this message. Magpakababa tayo. Magpakatotoo po tayo. Gracious loving Father, thank you so much for talking to us once again. Thank you for giving us the opportunity once again to hear thy precious words. Kailangan po namin ng mensahe. Lalo na po sa realidad na kung tutusin po sa usapan doktrina, marami po sa amin marahil maalam. Marahil po maraming malalim. Marami po ang pwede makapagturo na kung ang pag-uusapan doktrina. But this afternoon, Lord, binigyan mo ng diin sa amin ang halaga ng pamumuhay na nararapat bilang mga tunay na Kristiyano. And please, Lord, gabayan mo po kami. Bigyan mo po kami ng lakas. Laging turuan mo po kami na lumakad ayon sa iyong kalooban. Sa usapang ugali namin, baguhin mo na po kami, Panginoon. Sa ugaling bisyo po, alisin mo na po ito sa amin, Panginoon. At sa usapan pong pagpapagamit sa iyo, nawa magpagamit po kami na talagang meron pong masayang puso na nai-enjoy po namin at naroon ng debosyon na anuman ang mangyari, knowing that the ministry we are doing is your ministry, talagang magpapakadipoto kami, Panginoon. We will embrace the ministry that you entrusted to us. Lord, please, nawa ang bawat isa po ay naliwanagan. Nandito po kami, Panginoon, nagbababa ng aming mga sarili sa iyo, kumikilala sa aming pagkukulang at humihingi ng lakas na aming kailangan upang mai-apply po namin ang mensaheng ito. O Diyos, aming Ama, igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Go back to your seat, please. Kayo po ba'y pinagpala ng Panginoon ngayong hapon? Okay, thank you so much, Kuya Sigen. Thank you so much. At yung mga future preachers natin ito, actually po, this coming anniversary, at marami pa po akong nakikitang suspect, mga kapatid. Prospect pala. Marami pa po akong nakikitang prospect dito sa church natin. Hayaan niyo po na ang Living Water Baptist Church ay maging, preacher-producing church. Amen? Kumbaga, nagpo-produce ng maraming mga mangangaral. At yun po ang ating pinakikiusap sa lahat. Ang calling po isang bagay. Pero ang service, another thing po yan. Hindi mo kailangan na matiyak na ikaw ay tinawag na pastor para mag-share ng salita ng Diyos. Yun po ang dahilan kung bakit ang equipping mahalaga. So sa pagkakataong ito, tapos na ba sa offering? Okay, tapos na. So Lord's table na tayo. Kaya ko pa. Okay? So, kaya pa. Sige po. Nais ko pong